Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang inyong likod ay si Freddy in YouTube channel at Filipinos America Vlog in YouTube. And for subscription, just press the red button below so that you could subscribe to my channel. And it's all free, guys. It's all free. And you make some comment in Filipino or in English and give me a big likes. And if you could share this video to your friends, benefactors, within the family circle, and also in your barangays or within your community, I really appreciate it. Ngayon, ang ating kabanata for today is again for Maharlika. Ito ay si Maharlika, ito lang katigil-tigil sa pagtuliksa sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang kanyang mga introduction ay sabi niya ay ito, naku, buti pa ay parinig ko sa inyo kung ano ang so much, Michael Mendoza. Yan. Thank you. Sa mga wala namang jowa, okay lang yan. Enjoy your life. Enjoy your celebration with your loved ones, with your family. Alright? Okay, dokie. Sa unang salvo ng balita, naku, talaga naman, Inday Sara Duterte may hugot ngayong Valentine's Day. May hugot nga itong si Pangulo, di ba? Si Inday Sara Duterte dahil nga sa araw ng mga puso. So binalaan ni Inday Sara ang mga estudyante at ang mga publiko na huwag basta-basta lalapit sa kanilang mga crush. Di ba? Ayon kay Inday, kaya crush ang tawag sa tao na gusto mo dahil he will crush your heart and break your heart. Kaya wag na lang lapitan. Happy Valentine's Day sa inyong lahat. So, pwede, bigyan natin ng ibang mensahe ito. Pwede itong para kay Kuting. Kasi kinrush ni Kuting hindi lang ang heart ni Inday, kundi ang heart ng taong bayan sa kanyang pagbubudol sa ating lahat. Kaya wag lapitan. Actually, budol daw. Ating expose, mawiwindang kayo bukas na yan. Kaya matulog muna kayo after nito. Etong si Pokpok, ang address ko sa kanya ay Pokpok. Sinasabi niya, Presidente ay Kuting. Siya naman sa akin ay Pokpok. Dating Pokpok. Hindi na pwedeng Pokpok ngayon yan. Tigas-tigas na yan. Ngayon, ang sabi niya ay mga butod sa gobyerno. Sabi niya, siya daw is a fair lady. Oy, magising ka, hindi ka fair lady. Retired Pokpok, okay? At siya ay nangangaral kung paano daw pumunta rito sa Amerika. Kasi, sabi niya, mag-apply daw ng asylum visa. Yung mga gustong pumunta rito. Yung mga nagpo-tourist pa, marami na di-denied. Hindi ganun-ganun kadali ang mag-apply ng asylum visas. Marami kang pwedeng i-prove. Marami kang dapat na dokumento isasubmit sa immigration. Hindi ganun kadali. Ngayon, ang suggest ko sa inyo, kung gusto nyo mag-abroad at pumunta rito, hindi madali. Is either na sinasabi niya, puro pleasure at leisure. Pupunta ka, magtuturist ka tulad sa Malaysia, tulad sa Singapore, katulad sa ibang bansa na pwede kang makapagpunta as a tourist. Pero medyo malabo yan Malabo kasi puro pleasure yan. Ay talagang mag-apply ka muna as overseas workers. Most especially yung sa mga nurse, at mga physical therapists at yung mga ibang healthcare workers, yan, pwede nyo gawin. Mag-apply muna kayo sa ibang bansa, tapos nandun na kayo sa ibang bansa, then you could apply to any US embassy in that country. You try. It's a one step away from a successful career in America. At once you are here in America, you need to study while working in order for you. Ngayon, mahirap din kumuha ng H-1B dito, no? Mahirap din kumuha ng H-1B. And I suggest na you could also get education in your country while you are working. At the same time, you make a certificate
Katulad tong ginagawa ni Maharlika, sabi niya, nag-aral siya dito sa Amerika. Only certificate courses. Ibig sabihin, hindi bachelor's degree ang kanyang kinuha. Mga certificate courses lang na madaling makuha. Kasi mahirap mag-aral dito eh. Mahirap mag-aral dito. Kaya hindi nga siya naging nurse eh. Sabi niya, certificate in nursing. Ano certificate in nursing? Nursing aid lang yun. Katulad ko, no? So, it's not. Pero kung talagang desidido ka na talagang magtrabaho dito until you get your final goal of becoming a permanent resident and US citizen, marami kang factors na pwedeng pagdaanan. Mahirap talaga, hindi madali ang makarating dito. Pero pag nakuha mo na at nakapag-stay ka na rito at natanggap ka na, most especially if you are a US citizen or just an immigrant, it will be a big time goal for you that you were able to achieve it. It's not so easy, guys. It's not so easy. Yan. Tapos, ang sabi niya, nagpunta ko kasi si VP Sara dyan sa Malaysia. Dyan sa Malaysia, as Secretary of Education, ay binatikos niya ang ating presidente on the prices of rice. Kasi mataas na raw yung price ng rice niyan eh. About 60 pesos per kilo. No? 60 pesos per kilo or more. At binatikos niya to. Pero asa ng kanyang solusyon? Ang ating presidente ay working it hard to control the prices of rice there in the Philippines. Like irrigation. We need more irrigation coming from the dam. The creation of more dams. Mini dams will do this, will address the problem. Wala siya sinabi, si VP Sara, because she is totally ignorant in agriculture. Only what she got is just to criticize. Katulad ng kanyang tatay na si Digong Duterte na naghirap ang Pilipinas for 6-year term. Wala siya nagawa. Kundi pataasin ang ating utang dyan sa Pilipinas at puro pagmumura. Puro pagmumura. Ang dito lang, katulad ni yung mga anak ni Digong Duterte, yung mga lalaki, puro mura yan. Kasi like father, like son eh. Itong si Sara, hindi ko lang masyado nakita na nagmura, pero ito naman ay pro-China. Nakita nyo nung 6-year term na under Duterte na pro-China, ano nangyari sa economy ng Pilipinas? Ang gagawin ng China, bibigyan kayo ng anti-COVID nung araw, di ba? At the same time, hahakutin naman nila yung sa kayamanan natin sa West Philippine Sea, sa ating mga isda, yan. At yung importante, langis. Ayaw nilang makuha, na alam nila may langis doon sa karagatang yun. Ganyan. At itong latest nga, hinaras na naman ng Philippine Navy. Philippine Navy, Philippine Coast Guard pala. Philippine Coast Guard. Hinaras ng 4 na barko. Pinaligiran yung ating barko ng Philippine Coast Guard. Nahirapan ng Philippine Coast Guard na makalusot. Pero nakalusot din at nakapagbigay ng supply dyan sa Ayungin Shoal na inaangkin ng China. Noong una, hindi nila inaangkin, no? Alisin daw yung barko doon, yung RPS Sierra Madre. Pero ang kanilang goal is paalisin. Ngayon, pinaalis na nila ang barko ng Sierra Madre. Pero ang Pilipinas ay naninindigan because it is within the exclusive economic zone of the Philippines by international law. Okay? Yan. At ang inano ni VP Sara ay hindi naayon kasi siya ay Secretary of Education and she is serving under the cabinet member of the president. You need, as a member of the cabinet, to comply and follow all the policy of the administration. Okay? Kailangan. Kasi ito ay working team ng administration. Kaya you need to follow. If you cannot follow, you have to step out or the president will kick you out of office. Right? Okay.
At itong mga Duterte ay stumbling block pag-asenso ng Pilipinas. Yung mga DDS at itong si Maharlika ay against na umangat ang kabuhayan ng Pilipinas. Yung sinasabi niya na asylum para gustong pumunta rito, wag po kayong maniniwala dyan. Actually, wala namang asylum. There is no a case of asylum dyan sa Pilipinas. Politically, wala. Under Duterte, yan, pwede pa. Pero kay BBM, there is no reason for political asylum. Yan. Mahirap patibayan yan. Mahirap. And you have to fight for it in order for you to have an asylum case for coming to America for the purpose of escaping this regime. We don't call the regime. It is a legitimate government and is a pro-democracy of BBM. Okay? At sabi niya ay yung pupunta kayo dito sa Amerika. But if you're coming to America, per my experience, you need to speak in English fluently. If you can't, I don't think you will be you can be successful in your career here in America. Whatever your job will be here, you need to speak English because English is the most important factor here for a successful life. Not exactly successful life, but for a convenient way of life here in America. Because you could defend yourself. You could be charged anytime here. And because of that, of your ignorance in making a stance for whatever reason that you got, and you will be charged for that. If you cannot defend yourself, you will surely land in jail. Okay? So, yan ang ating sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. You need people there in the Philippines. You need to speak in English. Never mind the elderly. Don't listen to them. To the kids, I'm talking about to the kids, a young generation. You need guys, you need students to speak in English after graduation in college. So start from elementary, middle school, senior high school, up to the level of graduating in college or attaining a degree, a college degree in education, okay? In whatever particular career that you want to finish, you need to speak in English on top or pass the TOEFL in order for you to land a job here in America. Okay? So, wag po kayong maliniwala kay Maharlika, no? Siguro nung nagpunta siya rito, tourist visa lang, tapos kinumbert niya. Yun tama, kinukonvert niya. Ngayon, para siya nakakuha, ay nag-asawa siya ng Amerikano. yan ang nangyari. Kaya meron siya mga anak eh. Meron siya mga anak na Amerikano. Pero dati ko ang balita ko kaya tinawag kong Pokpok yan ang kanyang pinagdaanan eh. Ngayon, na-address niya ang Kuting, then, kailangan patunayan niya, Kuting. Ba't Kuting ang tawag niya, no? Kasi para maiwasan niya ang algorithm ng YouTube. Pero masakit yun. Masakit, di ba? Masakit sa makakarinig doon. Masakit din ang ginagawa niya sa mga Pilipino na binubudol niya, in-address niya ang Malacanang daw ang nagbubudol. Pero siya ang nagbubudol sa inyong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Kasi ang umiiral sa inyo ay yung galit. Pag naalis yung galit, kung ka sports, habang galit ka sa kalaban mo sa sports, hindi ka mananalo. But if you are going to play it fairly, you're going to win the game. Okay? Kasi ang nasa sa loob mo ay yung pag-iganti. Yan ang magiging topic ko susunod. Na topic din ni Maharlika. At titikapin ko yan. Okay? Yan ang mga latest kay Maharlika na ang kanyang ay patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos at patuloy na kanyang paninira. At ako naman sa aking channel ay pinagtatanggol ko ang ating Pangulo. Okay? So, in God we trust, never hold your peace.